Oo. Baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba Kaya katulad nung una na hindi natin natapos sapagkat Nung Friday. kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado nung tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Ako. Oh. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng 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 Kamara de Representante. Opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny. Opo. Princess. Oh, anak ni ano pangalan nung Kong Benny. Opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Di ba? Oh. Na ang sinabi niya ay basahin ko yung sinabi niya Sige nga po ba? Opo. nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Opo. At binalita din natin yan dito sa ating palatuntunan. Oh. Isa sa mga pinaka anong description ng Opo. newspaper na to? Inquirer po. Yung fearless views. Yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng Isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Oh. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balanced news. walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili nila. Fearless views. Oo. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Ayan, opo, yung tatlong impeachment. Oo, ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama doon sa order of business within the 10 session days. Aha. Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? O kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Oh, ibig sabihin lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo magtapatan sa isa't isa Yung walang kasinungalingan. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na Halimbawa, tinawag siya doon, Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi nga, halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. O di pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito Ang perjury is ay criminal. Opo, kasong kriminal yan. Isang kasong kriminal. Kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot.
O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga kapatid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. O, tama. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Aha. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Oo. Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawaling kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung Walang unang saysay, tatlong ayan. impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsableng grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong Sa inyong naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Oho. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang Inirmahan. pinirmahan at yun ay pilit na Pinadala. itinulak. Oho. Aha. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Oho. Bakit ko? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? O di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-repair sa office Aha. ng Ng speaker. speaker, opo. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-repair naman sa Justice Committee, Committee. within 3 session days. Sa mga katuwid, itong tatlong steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. Oho. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So, ang Estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Oho. Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po. Wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang ano. Para lang maintindihan ng mga Wala kabayan nang natin. saysay. Oo. Ganon. Napawalang bisa. Ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Walang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. ganun Ganun ba? lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo Oo. noong December 2? December 2 ito dyan, ha? Oo. Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga no. At parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang Kaya dating nga, eh. unang-una tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat eh. Kaya wag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang eh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang eh. Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito eh. Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Sa Babylon. Si Nelson lang ang nakakialam nun eh. Opo. Nakalihim po Ay sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Oho. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang estado. Ayun. Dito lang tapos na eh. Oho.